So ito po, napuno na si Senate President Cheese Escudero dito po sa mga antics at mga pakulo nitong si Senadora Amy Marcos. Okay? Umano na, kumaga niresbaka na ni Cheese itong si Sen Amy. Okay? I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge towards unity, not a wedge for division. So yun po, napakaklaro. Wag na po itong in aid of election na ginagawa po nilang hearing para po to score points sa mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Sabi nga ni SP Cheese, gamitin niya yung kanyang pagiging Marcos at yung kanyang pagkaibigan sa mga Duterte para po magkaroon ng peaceful resolution at unity talaga yung dalawa. Instead na sinusubukang pag-i-divide, hiwalayin, dinadamay pa siya. Okay, si Cheese yung naiipit sa ginagawa ni Sen Amy, kaya napuno na itong si SP Cheese kasi parang ako naiipit sa ginagawa mo ako ang... So dagdag pa ni Escudero, Ambassador Lacanilao was ordered detained without the requisite approval and due process. Kaya pala pinaalis itong si Lacanilao. After several hours of Ambassador Lacanilao's unauthorized detention, I directed his release, both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration, as his grandfather is to be laid to rest today. Okay, so yun pala. Ngayong araw pala yung libing nung kanyang lolo. Grabe naman tong si Sen Amy, di ba? I-detain tong sila kanila. So dinebunk ni Escudero yung claims ni Marcos na yun nga na kumaga pinalaya lang niya na yung pala wala sa due process, di ba? Doon sa proseso nila sa Senado hindi nasunod. Kaya yung pag-detain sa kanya is unauthorized. Yun naman pala yung dahilan. Iba yung sinasabi ni Sen Amy. Sabi ni Escudero, he would issue a show cause order against Lacanilao within the day, directing him to explain within 5 days why he should not be cited for contempt by the Senate panel on foreign relations. I shall decide on whether or not to sign his arrest detention only thereafter. Only thereafter. Okay, so pag-i-explainin mo niya sa Lacanilao bakit ka hindi kailangang makontempt. Kapag yung rason mo ay hindi enough para doon nga i-contempt itong si Lacanilao following kung ano man yung gustong mangyari ni Sen Amy. Pero yun nga nagagamit itong pagko-contempt, di ba? On both sides din naman, nangyayari din naman talaga yan. Maski nung nasa hearing ako ng TRICOM, yung kasama kong si Enzo Recto, ayaw mag-sorry kay Marcoleta, kay Kong Marcoleta, gusto siya ipa-contempt ni Marcoleta. Di ba? On both sides naman, nangyayari naman yan, di ba? Nako-contempt na kapag hindi nagugustuhan yung sinasabi o kapag akala ay nagsisinungaling, iko-contempt na, di ba? Minsan naaabuso din naman, to be honest, yung pag-contempt na yan. Kahit anong side ka pa, di ba? So, maganda din yung sinabi ni Cheese na pag-aaralan muna niya. Kumbaga, hingi muna ng explanation kung bakit hindi ka kailangan makontempt. Tapos, tsaka siya magde-decide. Ang hindi na-appreciate ni SP Cheese ay yung pinagsasabihan. Kumbaga, siya yung sinisiraan ni Sen Amy. Siya yung sinasabihan ng hindi maganda at sinisiraan sa mga followers niya at sa social media na hindi naman pala totoo. So, ayun, ako... I like the way how Senate President Cheese is handling this whole situation. Pinagbibigyan niya yung pong kapritsyo, yung gusto mangyari nitong mga senador na to. Siyempre, nasaktan sila, na-aresto si Digong, pero he is still fair, patas pa rin siya at kumbaga, gusto lang niya sundin lahat ng mga rules sa Senate ng maayos para hindi naman siya mapulaan at kumbaga he wants to show that he is fair sa lahat ng sides. So siya yung nag-referee talaga dun sa awayan dyan. So ayan, good job SP Cheese dyan. At sana yung kay Sen Amy nga lalo lang akala niya nakakatulong ito, lalo lang siyang nahihila pababa nung itong hearing na to. At nasa number 19 na. Naku, baka bumaba pa, baka maabutan na siya nung ibang mga tumatakbo, nung mga ibang mga nandiyan sa listahan, di ba? So anyway, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Shout out po ulit to ABP Party List. Tomorrow sa Baguio, meron po silang motorcade dyan.
I believe kasama yung mga nominees ng ABP, kung sino mang nominees yung mag-attend, kung si Kapep man, Goitia, or yung ibang nominee nila. Magkakaroon po sila ng motorcade dyan po sa Baguio, mangangampanya sila. Gusto ko sanang pumunta kaso hindi kakayanin ng schedule. At ayun, syempre po yung ABP, ang bombero ng Pilipinas, pinaglalaban po yung mga karapatan ng mga mga firemen natin, mga rescue volunteers, mga rescue workers, at lahat po ng related sa mga bombero. Tinutulungan po ng ABP, sinasagot po nila yung mga iba't ibang mga concerns ng mga bombero po natin all over the country. Kasi medyo napabayaan po talaga at medyo hirap po yung sitwasyon at umaga kulang na sa gamit, kulang pa sa compensation, kulang pa sa insurance, ang daming kakulangan para po sa mga bombero po natin, at yan yung sinusubukang solven ng ABP. So tomorrow, motorcade sa Baguio, para sa mga taga North Luzon, yan, may motorcade po sila dyan. So kita-kita po sa ABP. Okay, so see you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.